at eto na naman tayo, may magrereklamo na naman paulit-ulit yung content ko. Well, no, maiiba tayo ngayon dahil gaganti ako. Actually, for today's video, pag-uusapan natin yung mga legit na mga online lending platforms. Pero kaloka sila guys. Pero legit sila ha. That is kung siswertihin kang ma-approve sa mga loan app na to. At bago mo sabihin, sasabi dyan na paulit-ulit yung content ko, naiintindihan kita. Kasi napupunta ka dito sa channel ko dahil naghahanap ka na mauutangan na legit. Baka hindi ka ma-approve doon sa mga binabanggit ko sa previous videos ko. So, sana ma-approve ka sa mga babanggitin ko na mga loan apps today. So, guys, nasabi kong legit sila pero hindi ko alam kung bakit ayaw nilang akong i-approve. Yung hiya naman ako sa reason nyo, ha? Ganon. Na yung alam ko nga na palaging reject sa mga super legit na mga online nga. Na-approve ng loan app na to. So, ano ba talaga? So, in today's video, i-present ko sa inyo yung top 4 na mga online loan platforms na yes, legit. Like, sobrang legit, guys. Pero, ewan ko na lang talaga. So, I just hope maswerte kayo dito sa mga loan apps na to. Kasi after all, mauumay kayo. Ilang beses ko sasabihin, legit naman sila eh. Para hindi nyo naman masabi na napaka-bitter ako. Ano. So, let's get the ball rolling. Keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At list na naman yung ipe-present ko sa inyong mga loan apps dahil whether I like, hate it, or love it, hindi mo madi-deny na rehistrado po yung mga loan apps na to. At bago nyo sabihin na bitter ako, hindi po kasali sa list na to si Tala. Kahit na-reject ako kay Tala, guys. Like, for the longest time, since 2019, reject na ako kay Tala because kasalanan ko naman yan. But there's no question about it. Okay na okay talaga si Tala compared to sa mga loan apps na babanggitin ko in today's video. Before we continue that this video is not sponsored, it is based on my personal experience. Siyempre, dahil rini-reject nila ako, kailangan ko rin magparinig, ano? Just kidding, guys. Gusto ko lang sila i-call out also for things na siguro they also need to work on. So, let's start with loan app number 1 and that is yung loan app na nagka-claim na tender loving care in every transaction daw except for mga reklamo. Dami nagsasabi. Taas ng interest nito ha. TechCash. Now, si TechCash available po sa Google Play Store and sa App Store. And it's under TechQuang Lending. So, it's registered. Nagpapahiram daw siya ng up to 90,000 pesos. And bakit ko siya binabalik-balikan? Dahil may nagsasabi na okay siya just because buo siya natatanggap at hindi siya 7 days dahil pa-installment siya. Pero ang dami rin sa inyo nagsasabi na ang taas ng interest niya so baka not worth it. What I find ironic sa loan app na to, I know na nang-a-approve siya sa ibang mga people na kahit na may bad credit history. Pero dito sa kay si TechCash, ayaw niya talaga akong i-approve. At sabi pa niya, i-improve ko daw yung credit history ko. Credit history ko daw yung reason kung bakit hindi niya ako na-approve. TechCash, may mga loan apps tayo na much better kaysa sa'yo. Bakit approve ako sa kanila sa inyo? Hindi. Kung suswertihin kayo, you could probably get up to 90,000 pesos sa loan app na to. Pero basta willing kayong pikit mata sa interest niya at dapat may pambayad kayo kasi marami din yung nagsasabi na makulit siya. Maaaring magtanggap ng National ID, UMID, Driver's License, PhilHealth, and TIN. Pwede rin siyang tumanggap ng Passport, SSS, PRC, and Postal. Picturean mo yan, magsiselfie ka, hihingi niya po yung mga personal details mo. Every time na nag-reject siya, you can apply again after 15 days but you'd have to enter your information again. So, nagdi-delete daw siya. Good luck sa inyo kung ma-approve kayo dito sa TechCash na to and kung willing kayo sa ganyang klaseng interest. But kung sa legit lang naman, legit naman siya kasi SEC registered siya. If it takes more than 3 minutes para mag-evaluate sa'yo, it only means one thing. Reject ka na mga beshies. Nasa inyo na yan kung magpapatuloy kayo sa pag-apply dito sa kay TechCash. Tuloy ko pa rin siyang susubaybayan para sa inyo. Now, let's proceed to the second loan app na gusto ko talagang gisahin. Mabilis Cash. Ako si Mabilis Cash, napaka-active to mag-comment sa aking Facebook page. Every time na may sinasabi ako Mabilis Cash But hindi naman talaga madi-deny na legit siya. Yes, registered, nagre-report sa CIC and everything. Yung credit limit niya, pwede siyang magpahiram ng up to 90,000 pesos. Pwede siyang installment every 15 days yung interval and up to 3 months, 4 months, 5 months, I don't know, I don't care. Pero yung interest niya ay nasa 9% per month. Fine. Okay? It is legit. And buo siyang matatanggap at pwede ring mag-multiple loan. However, kung hindi ka ma-approve dito kay Mabilis Cash, may additional documents ka na dapat isubmit sa kanya. Kasama na din yung PRC, yung network mo, Globe, Smart. Pero hindi lang yan, it's not as simple as
submitting your phone number and getting an OTP, dapat ilalagin mo talaga yung Globe One mo or yung smart password mo. I did that. I provided that. At nagulat ako guys kasi when I went back to Globe One, sinasabi ni Globe One na nakalagin na ako sa different device. O, diba? Sobra-sobra na yan. Yung isa pa, hingi pa siya ng access sa SSS or GSIS mo. So, kung hindi ka ma-approve dito kay Mabilis Cash, pag-isipan mo na mabuti kung magpo-provide ka ng other information. So, halos lahat nabigay ko na except for PRC dahil wala naman akong PRC. Pero hindi, reject pa rin. Sabi ng customer service, wait ka for another 30 days, baka ma-approve ka niya. Pero I've been trying for so many years now. Ayaw niya pa rin akong i-approve. Like, seriously? Really? Anyways, itong si Mabilis Cash, wala po siya sa iOS. Kung may makita mo kayong Mabilis Cash na nasa iOS, ako layuan niyo yan dahil wala pong Mabilis Cash sa iOS. Google Play Store lang po siya. Also, hingi rin siya ng recording ng other loans mo. Hello, legit ka. For sure, may access ka sa credit history ng tao. Ba't kailangan mong silipin yung mga ibang platform? O, diba? Nakaka-nerves yung mga ganyang klaseng practice. Anyways, gusto mo rin magpatuloy dito kay Mabilis Cash. Marami-rami lang yung mga IDs na tinatanggap niya. And eto po, ayan. Good luck na lang na hindi ka ma-reject dito dahil matagal at hindi siya basta-basta nang a-approve ulit once na-reject ka. Proceed na nga tayo dun sa third na Ola na kaloka. Legit, pero kaloka. Si Fido PH, Google Play Store and nasa iOS. And sabi ng friend ko, okay daw siya dahil sa installment. Unfortunately, mataas yung interest niya ha. But okay, fine, whatever. Meron pa siyang additional information na hinihingi kung sakali hindi ka ma-approve sa normal means or sa normal niyang evaluation. So, nasa inyo yan kung itatry nyo siya, pero proceed with caution. Legit ba? Yes, because it's SEC registered at nagpapahiram ng up to 30, 50,000 pesos. Ayaw na talaga akong i-approve. I've been trying for a year now, pero ayaw na talaga sa akin. Same reason sila ni TechCash. Naku, hiyang-hiya naman ako sa mga reason yun ni TechCash. And kapag nag-apply kayo sa loan app na to at natagalan, more than 3 minutes or more than 5 minutes, wala pa rin kayong result, there's a high possibility na reject na kayo agad. And magta-try again ka after 15 days. So I've been trying for so many times now, hindi niya pa rin ako na-approve. If mag-a-approve ka man, pagdadaanan mo ulit yung application process at up to the point na pipicturean mo ulit yung ID mo, hindi mo pwedeng i-change yung ID mo. Ayaw niyang pumayag. So kung ano yung ninominate mong ID before, yun na yun. Pipicturean mo na lang ulit. Kung gusto mo pa rin makipagsapalaran sa loan app na to and you're feeling lucky na ma-approve ka niya, you just need to prepare one valid ID. And kulang-kulang yung address niya. Hanggang ngayon, yung city kung saan ako nakatira, hindi niya pa rin nilista. Nung last time, nagreklamo ako na walang Bacolod. Dinagdag niyo yung Bacolod. Baka may galit kayo sa mga taga-Talisay. And anyways, guys, basta yung loan app na to, pag na-reject ka, you can try again after 15 days. Pero wala pa rin. Wala pa rin, guys. Allows pa rin. So, I've been trying. Anyways, I'm just being bitter. And I am not ashamed to say that I'm being bitter. Let's proceed to the last online loan app on this list, and that is si Cashify. And Cashify is also available sa Google Play Store and sa App Store. Buti nga, nagpalit na siya ng pangalan kasi dati si Casyola to. So many people are confused between Casyola and Casyalo. And para sa akin, mas legit si Casyalo ha. Casyola nag-rebrand po, nagpalit ng pangalan, naging si Cashify, nasa SEC po siya. So, it's documented. And therefore, it's legit. Yun nga lang, ayaw niya rin mag-approve for the same reason. Ako, bakit huyo ka ba? Anyways, guys, so yung Cashify na to, pwedeng mapahiram ng up to 50,000 pesos, pwedeng installment, and well, maraming nagsasabi, buo siyang natatanggap. But I've been trying. Ayaw niya pa rin akong i-approve, pero ewan ko kung kailangan pa itong subaybayan. Anyways, guys, palagi ko silang sinusubayban para sa inyo. And like I said, good luck talaga kung ma-approve kayo sa mga loan app na to. Or kung sakali hindi kayo ma-approve doon sa mga OLA, yung talagang recommended ko na mas legit pa kaysa mga ganitong mga loan app, you can try these loan app. Re-report naman sila sa CIC. And if ever hindi nyo sila bet, at least by the time na okay na yung credit history nyo, makapag-move on na kayo doon sa mga OLA na much better kaysa mga loan apps na to. Because ang common na reklamo ng mga tao sa mga loan apps na to, mataas po yung interest nila. At medyo makulit sila pagpapalapit na yung due date. Anyways, so mga valid IDs na tanggap ni Cashify include UMID, SSS, PRC, passport, and pwede na siyang tumanggap ng driver's license, national ID, and pipicturean mo rin yung front and back. Ganon. Again. If it takes the app longer than say 5 minutes or 30 minutes to evaluate you, there's a high chance na reject ka na. And reject niya ako. Andito naman sa kay Cashify, if na-reject ka,
you can try again after 1 month or 29 days. And yung reason niya kung bakit niya ako nire-reject, I'm sure it's also the same as the 3 loan apps na nabanggit ko kanina. So yun guys, good luck kung ma-approve kayo sa mga loan app na to because after all, legit naman sila. Kaloka lang sila. And don't worry, patuloy ko silang susubaybayan para sa inyo kasi malay natin mag-improve sila. No? And of course, mas maganda talaga na may improvement and I'd be happy to share them for you. Kung ayaw pa rin ng mga loan apps na to na i-approve kayo, meron po tayong options. That is why meron tayong playlist, Legit Loan Apps Playlist by Ate Red. And I suggest na i-check nyo muna yung mga loan apps dyan bago kayo mapunta sa mga loan apps na to. That's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!